O eto ho, mga kababayan, tingnan nyo ho. Ayan po, balita, just in, Pilcosa, no? Oh, just in, Pilconsa, remind the Senate that the accountability of public officials should not be thwarted by procedural invention or partisan maneuver. Di ba? Procedural invention. Wala naman yung remand. Wala naman kung ano-anong mga dismiss doon sa nakakalagay sa Constitution. Tapos lalagyan nila. Yun yung ano yun nila. Yun yung ipapatupad nila. No. Bali, wala na ho ang Constitution natin para dito sa mga senador na ito. Di ba? Pilconsa raised the following constitutional concern: grave abuse of discretion, whether the Senate unlawfully suspended its jurisdiction already validity acquired as an impeachment court. Di ba? Encroachment of the House, exclusive power. Hindi. Parang ang ginawa nga huli nila yan, oh House, binabalik namin sa inyo to. No? Wala sa Constitution yata yung ginagawa nyo. I-check nyo muna, House. Yan ang ginagawa nila eh. Sasabihin po ba, o tapos balik nyo sa amin kapag ka na-realize nyo kung may mali o kung nasa Constitution ang inyong ginawa na pag-impeach kay Sara Duterte. Sasabihin po ba ng House? Ay, oo nga po, no, wala sa Constitution. O sige po, sige, wag na lang, hindi na namin lang itutuloy. Yun na lang po yung ginagawa nila na remand. Mga bossing, nasabi ko nga sa inyo, parang nag-undo lang sila. No? Ito po, desidido po kami na kasuhan na ituloy ang impeachment sa vice-presidente. Yun po, yung pagkapasa nila, okay na yun. Yun po ang hudyat na decided po sila. After 5 months, balik natin sa House, tanong natin ulit. No? I-undo mo yan. Punta ulit tayo sa umpisa. I-type mo ulit yan. Balik tayo doon sa House. Itanong mo ulit sa kanila kung desidido ba sila o hindi. Kung nasa Constitution ba yung ginawa nila o hindi. Ganun po yung ginawa nila, mga kababayan. O baka sabihin mo, yan namang ano, yan namang Pilconsa na yan, kasama ang ano dyan ito po yung nangangalaga sa Konstitusyon ng Pilipinas, mga bossing. Para doon sa mga nagtatanong. Para doon sa mga nagtatanong. At dito po, miyembro po ang ating unang ginang, mga kababayan. Miyembro po ang ating unang ginang, kaya sasabihin ninyo, sabihin nila, wala sa picture. Yang si Marcos Jr., walang ganun. Si Marcos Jr. ayaw. Sabi ko nga sa inyo, ang paniwala ko doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos o doon sa kanyang opinion na ayaw niya ng impeachment. Labas lang po sa ilong yun. No? Dahil dito po sa Philippine Constitution Association, nangangalaga po sa Konstitusyon ng Pilipinas, miyembro po. Huwag niyo sasabihin sinabi ko. Huwag niyo sasabihin sinabi ko. Miyembro po si First Lady Lisa Marcos dito. Well, hindi ko naman dapat siguro ipabulong yon dahil po, kumbaga, papuri po para sa ating First Lady yon na pangalagaan po na masunod ng mga mambabatas ang Konstitusyon ng Pilipinas. Hindi ko naman dapat po siguro ibinubulong lang yun. Ano? Isa siya sa nagsasabi o nagtutulak na sundin natin, igalang natin ang Konstitusyon ng Pilipinas, ang Biblia ng bansang Pilipinas, kung ituturing po. Di po ba? Ano pa masasabi? Mga bossing. Ayan Pilconsa, Philippine Constitution Association. Ayan. Due process, whether raising possible defenses on behalf of the respondent, Vice President
compromises the impartiality of the Senate as an impeachment court. Kasi parang sila na po talaga ang nagiging lawyer o sila na ang naglo-lawyer. Sabi nga nung iba, Bato, mag-resign ka na, ikaw na mag-lawyer. Ikaw na ang mag-lawyer kay Sara Duterte. Ay, hindi naman pala. Si Batorni. Batorni! No? Naku po, guided po ng Holy Spirit. Mukhang nararamdaman ko na paparating na po ang Holy Spirit kay Bato de la Rosa. Si Batorni at saka si Binoyni. Oh. Si Batorni de la Rosa at si Binoyni Padilla. Mga astang lawyer. Mga nagmamagaling naman daw, sabi po ng mga eksperto. Sabi ni Shiro Kansaki, waiting kami sa Holy Week. Naku po, ako din, waiting ako. Gustong-gusto ko yan, yung Holy Week. Ano? Kung meron niyang Holy Spirit, meron ding Holy Week. No? Iiyakan ho yan, mga kababayan. Ngayon no, dati ho, mga bossing, talagang yung wala pang ICC, hindi pa nadadala si Duterte sa ICC. Mayayabang ho yung mga DDS punta ho dito. No, nasa na yung ICC mo, ganito, ganyan, yung nahuli. Ay hindi, kay ano muna, kay Kibuloy. Kay Kibuloy muna. Oh, kala ko ba mahuhuli ng PNP si Buloyski, bakit hanggang ngayon wala pa din, laya pa din, etc. Ganon yung mga DDS. Nung nahuli, tamimi na ho mga kababayan yung mga DDS Iyakan na. Naku po, wala nang batas sa Pilipinas. Hindi na maayos ang Pilipinas, ang batas ng Pilipinas kasi nga daw ho, hinuli si Kibuloy. Nung si Duterte naman ho, ang hinuli, mga kababayan, bakit dinala sa ICC? Maayos naman ang justice system ng Pilipinas. Putrages na yan. Hindi mo maintindihan, kailangan bawat pagkakataon ay dapat tutugma sa kanila Di ba? Bawat pagkakataon dapat tutugma sa kanila, kailangan sila lang lagi. O ngayon, ito, sila na naman sa Senado. Sila na naman ang masusunod. Di ba? Basta ito. Ito ang interpretasyon ng Senado dyan. No? Kahit na may mga dean, kahit na merong mga malalaking eskwelahan na sumasalungat sa interpretasyon namin, ito ang masusunod. Kami ang nasa poder. O, di ba? Parang kayo, 1,400 viewers. Kayo ang nasusunod kung ilalike nyo itong live natin. O, kaya nga 811 lang daw yung like, kasi baka DDS yung iba dyan. Baka DDS yung 600 sabihin nyo lang. Magkomento lang kayo na sulit. Sulit! Tapos green na heart, tapos may kamao. Isang bagsak nga! Sulit! Sabi ni Lady Chacha, nandito na daw ang ICC. Sabi ni Bato yun Gandara 209, watching from Berlin, Germany. Tignan nyo ho, mga kababayan, yan na ang mga nagsasalita. Ang nag-aaruga, ang nag-aalaga. Ano po? Sa konstitusyon, umaalma na po sa mga senador. Kailangan ituloy nyo yung impeachment na yan. Huwag nyong dugasin ang mamamayang Pilipino. Iparinig nyo sa amin. Sabi nga ng mga congressman, baka magbago isip nila kapag nakita nila yung mga ebidensya. Tingin ko ho, kung mananatili ang sambayan ng Pilipino na tahimik, etong senador hindi to matitinag. No, kahit makita pa nila yung ebidensya dahil ang purpose naman nila sila yung mag-lawyer kay Sara Duterte, wala hindi kikilos sa mga yan, no? O baka talagang pag nakita pa nga lalo nila yung ebidensya, baka lalong hindi ituloy. Naku, hindi talaga kakayanin ng depensa to. Harangan natin, i-delay natin ng i-delay.
i-delay natin ng i-delay. Di po ba?